Ang mga mata at bibig ni Wang Yan ay bumuo ng perpektong O at A na hugis ayon sa pagkakabanggit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagbigay si Xiao Xuan ng isang masamang tawa, "Hey hey. Iyan lang ba ang isang second-level core formation Elder Wang?" Patuloy niyang pinadaloy ang Linky sa kanyang sword art, kinokontrol ang maraming espada. Hinato niya si Wang Yan. Natarante si Wang Yan, ang kapangyarihan na ito ay nasa ikatlong level man lang, marahil mas mataas pa. Natagpi si Wang Yan sa kapangyarihan ng sword art at hindi nakatuon sa depensa. Isang espada ang bumaba mula sa itaas at tumusok sa gitna ng kanyang palad. Sumigaw siya sa sakit, "Aray! Ang kamay ko!" Mabilis na lumundag si Wang Yan pabalik ng 10-10 metro, galit na sumisigaw, "Lintik ka Xiao Xuan. Ikaw na maliit na bata. Kung maglakas loob kang patayin ako, tiyak na hindi ka palalampasan ng sect." Tumawa si Xiao Xuan, "Ganoon ba? Gusto kong makita kung ano ang gagawin sa akin ng sect kung sadyang papatayin kita." Sa sinabing iyon, pinitik ni Xiao Xuan ang dalawang daliri patungo kay Wang Yan, "Sige." Utos niya. Ang sword art ni Xiao Xuan ay mas nakakatakot pa kaysa dati, bumibilis patungo kay Wang Yan sa matinding bilis. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang tortoise shell, nag-iisip ng mapait, "Lintik ka Xiao Xuan. Magagamit ko lang ito." Sa sandaling inihagis ang kanyang tortoise shell, lumikha ito ng isang hindi kapani-paniwalang matibay na shield, humaharang sa lahat ng atake ng espada ni Xiao Xuan. Nanggigil si Wang Yan sa loob, "Lintik. Ang Dharma artifact na ito ay pang isang gamit lang ng 3 beses, at ito na ang huli. Pinaplano kong itabi ito para sa aking susunod na soul breakthrough upang matagalan ang heavenly tribulation." Tumawa si Xiao Xuan mula sa itaas. Mayabang, "Oy, Elder Wang, mayaman ka pala, ha? Nakatago ka pala ng mga gamit sa paglipas ng panahon. Tingnan natin kung paano mo ito magugustuhan." Pagkatapos, agad niyang inactivate ang kanyang sword art, pinag-isa ang lahat ng maliliit na espada sa isang napakalaking talem at ipinabagsak ito sa turtle shell. Nakita ni Wang Yan ang kapangyarihan nito at alam niyang tapos na siya, kaya nagsimula siyang magsalita upang subukang iligtas ang sitwasyon, "Xiao Xuan, hindi ka maglalakas loob." Patuloy na ipinapadaloy ni Xiao Xuan ang spiritual power sa higanting espada, malamig ang kanyang mukha. "Bakit hindi?" Boom! Agad na nawasak ang depensa ng turtle shell ni Wang Yan. Si Wang Yan, nakatingin sa napakalaking espadang bumababa, malalaki ang mga mata, sumigaw sa lubos na pagkadismaya, "Hindi." Sa sandaling natapos niya, bumagsak ang espada. Si Wang Yan at ang buong lugar sa paligid niya ay agad na nawasak. Pagkatapos ay binawi ni Xiao Xuan ang kanyang sword art. Ilang segundo pagkatapos, nawala ang alikabok. Inilantad ang isang malaking butas. Himala, hindi pa tapos si Wang Yan. Ngunit mukha siyang malala, punit-punit ang damit. Umuubo ng malakas habang nakatingin kay Xiao Xuan na bumababa sa kanyang lumilipad na espada sa harap niya. Si Wang Yan ay nanlalabnaw sa takot, nakanganga ang bibig, "Manatili ka dyan." Sumimangot si Xiao Xuan, "Ang shield na iyon ay hindi bababa sa upper grade Xuan, di ba?" Naalala niya sa kanyang sarili, ang mga Dharma artifact sa mundong ito, sa kalidad, ay inuri sa 5 tier, human, Xuan, earth, heaven, at immortal, na hinati pa sa low, mid, upper, at peak grades. Ang isang upper grade Xuan artifact ay maaaring isang sect guardian treasure sa anumang ordinaryong sect. Sino ang nakakaalam na si Wang Yan ay nagtatago ng ganitong uri ng bagay? Ngunit sabi ni Xiao Xuan, nagpapalitaw ng isa pang espada sa kanyang kamay habang nagsasalita. Pagkatapos, nagliliyab ang kanyang mga mata sa balak pumatay, kumataw siya pababa. "Ito na, kaibigan." Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang umalangaw, "Elder Xiao Xuan, teka." Agad, isang barrier ang kumikinang na lumitaw, hinaranggan ng talam ni Xiao Xuan. Si Xiao Xuan, malapit nang tapusin si Wang Yan, ay naputol. Sinulyapan niya ng masama ang lalaki, naiinis, at kung sino ang lumitaw kundi ang sect master ng Hongmang sect, si Zhang Hai. Ang lumang Geyser's Mount, angkop sa kanyang pangalan, ay isang tagak. Ang Ling Qi ay kumikinang pa rin sa kanyang kamay mula sa pagpapalitaw ng barrier na iyon. Ngumiti siya ng mahinahon at sinubukan na mamagikan, "Elder Xiao Xuan,
huwag po tayong magmadali. Ang fratricide ay labag sa mga panuntunan ng sect. Sa pinakamalala, itatapon ka lang sa sect. Isinukbit ni Xiao Xuan ang kanyang espada at ang barrier na nagpoprotekta kay Wang Yan ay nawala. Ngumisi lang siya. Hoy! Nakita ni Wang Yan ang pagdating ng sect master na parang nakakuha lang siya ng bilyong spirit stone jackpot. Oo, nailigtas. Agad siyang nagsimulang magreklamo, Sect Master, kailangan niyo pong gumawa ng isang bagay. Pinapatay ni Xiao Xuan ang kapwa disciples. Kabaligtaran sa iniligtas na pantasya ni Wang Yan, sinampal siya ng old sect master gamit ang isang palad ng lingchi, sumisigaw, manahimik ka, matandang gunggong. O dapat kong sabihin, Elder Wang, gusto mo bang sumama sa akin sa Heartong Lake sa Law Enforcement Hall? Tingnan natin kung sino ang karapat-dapat na itapon sa sect, hindi ba? Kinapitan ni Wang Yan ang kanyang namamagang pisngi, tumutulo ang luha at humikbi sa takot, nako, hindi po. Ganap na hindi pinansin ng old sect master ang kaawa-awang matandang gunggong sa gilid. Lumingon siya kay Xiao Xuan, nakangiti, congrats, junior brother. Matapos ang lahat ng hirap, sa wakas ay nag-breakthrough ka sa core formation. Nagbigay galang si Xiao Xuan, medyo mapait, salamat, sect master. Kung hindi ko po naabot ang core formation sa pagkakataong ito, sa tingin ko mayroong makikipagtulungan sa mga traidor upang agawin ang aking spiritual route. Si Wang Yan, narinig ang mga salita ni Xiao Xuan sa sect master, ay nakaramdam ng biglaang lamig. Kumatla ang kanyang mukha at agad siyang nagsalita, sinusubukang ipaliwanag, lahat po ay isang hindi pagkakaunawaan, talaga. Nagkaroon lang po ako ng kapabayaan sa pagpapapasok ng mga tagalabas sa sect. Sana po ay hindi niyo po ito ipagdamdam, junior brother Xiao Xuan. Nakatayo si Xiao Xuan na nakakross ang mga braso, ngumunguya, dahil lang narito ang sect master, pansamantala kitang palalampasan. Bigla siyang tumingin ng masama sa traidor at malamig na sinabi, ngunit ang Wufang na iyon, na pumatay sa kanyang Shifu at ipinagtaksil ang kanyang mga ninuno, nagbabayad ng kabaitan ng kasamaan. Tiyak na mawawala ng cultivation iyan. Patatalsikin sa sect at ipagbabawal na makapasok sa Hongmang sect kailanman. Si Wufang, nasa loob pa rin ng mga guho, narinig ito at nagsimulang umiyak at magmakaawa, Sect Master, iligtas niyo po ako. Nag-alinlangan sandali ang old Sect Master, well. Ngunit isang segundo pagkatapos, bumantong hininga lang siya at nagkibit balikat, ipaubaya na lang kay Elder Xiao Xuan. Kaya na niya iyan. Tamang-tama, bumaba si Shihinuo, nakasakay sa hangin at nagpahayag, hindi na kailangan na dumihan ni Shifu ang kanyang mga kamay. Hindi makapaniwala si Wufang na ang basurang ito na dati niyang binubuli at pinapagalitan ay kumikilos ng mayabang ngayon. Kaya inilabas ni Wufang ang isang bugzo ng spiritual energy kay Shihinuo, at syempre, kailangan pang dagdagan ng walang kwentang salita, ikaw na piraso ng basura. Paano ka naglakas loob na subukang lumaban sa akin? Pinanood lang ni Shihinuo ang atake ni Wufang na papalapit sa kanya, hindi man lang natinag. Pagkatapos, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay at bam! Isang espada ang lumitaw, kumikinang sa kulay ube na spiritual energy. At inilabas niya ang Surging Wave Sword Art. Boom! Ganap na nawala ang atake ng spiritual energy ni Wufang. Sunod na nangyari, ang kanyang espada ay nasa mukha na niya. Bumagsak ang panga ni Wufang, namumutla ang kanyang mga mata na parang, ikaw. Hindi ka dapat basura, kailan mo natutunan ang Surging Wave Sword Art? Hindi ko pa nga iyan naiintindihan. Tumawa lang si Xiao Xuan, basura, ha? Flashback time. Nakita natin si Shihinuo na nakaluhod ng may paggalang, humihingi ng gabay, 3 araw na ang nakalipas. Lumitaw ang system panel, pangalan, Shihinuo. Status, True Disciple. Comprehension, 160. Potential, 15. Innate talent, unactivated inborn sword physique. Activation requirement, reach basic cultivation realm and be recognized by the Lin family ancestral sword art. Kinamot ni Xiao Xuan ang kanyang baba, tumalikod at bumulong sa kanyang sarili, innate sword physique, ha? Sobrang bihira, narinig siya ni Shihinuo at nagtanong ng may pagka-curious, Shifu, ano po ang innate sword physique? Tumawa ng awkward si Xiao Xuan, iniba ang usapan, wala. Sinasabi ko lang na mayroon kang tunay na sword talent.
Nagulat si Shihinuo, Maya-maya, nagpahayag si Xiao Xuan, mamaya, hahanapin natin si Wu Fang. Hindi ko hahayaan na mawala ng mukha ang aking disciple. Nag-cool pose siya, iwinagayway ang kanyang espada sa isang puno, sinusubukang magmukhang cool at profound habang nagpapaliwanag kay Shihinuo, ito ang Surging Wave Sword Art. Inimbento ito ng iyong Shifu noon. Alamin mo lang ang bahaging ito. Nakatuon si Shihinuo, nag-iisip, ito ang susi. Kailangan kong tandaan ito. Kailangan kong tandaan ito. Sa sandaling natapos ni Xiao Xuan ang kanyang demo, si Shihinuo ay nakalikha na ng espada at masiglang tumakbo. Shifu, tama po ba ito? Sa loob ay natatarante si Xiao Xuan, lubos na nagulat, ngunit mabilis siyang nagpanggap na cool. Ngumiti at pumuri, hindi, ibig kong sabihin, oo, magaling ang ginagawa mo. Nagring ang system, Surging Wave Sword Art Entry Level achieved. Master imparted Human Realm Superior Grade Surging Wave Sword Art to Disciple, 10x Reward Bonus received. Heaven Severing Art Upper Heaven Realm Grade. Sa loob ay sumisigaw si Xiao Xuan, siya ang tunay na kayamanan dito. Balik sa kasalukuyan, ang mga mata ni Shihinuo ay malamig. Niyapakan niya ang Spirit Root Chain ni Wu Fang, sumisigaw, sa gabay ni Shifu, at hindi mo pa rin naiintindihan. Walang silbi. Mahinang iniabot ni Wu Fang ang kanyang kamay, nagmamakaawa, hindi. Huwag po, sino ang basura ngayon? Sagot niya. Pagkatapos ni Shihinuo, bumaba ang kanyang paa at matinding pinukpok ang Spirit Route Chain mismo sa kanyang katawan. Aray, tapos na. Lumingon si Shihinuo kay Xiao Xuan, yumuko ng may paggalang at nagulat, ang Spirit Route ng Tridor ay nawasak. Mangyaring suriin, Shifu. Tumanggo si Xiao Xuan, nasisiyahan, magaling. Sa sandaling iyon, nagsalita ang old sect leader, Xiao Elder, nakipaglaban at naparusahan mo na siya. Elder Wang, dadalhin ko na siya pabalik para sa sect discipline. Tumangala si Xiao Xuan at ngumisi, kailan ko sinabing tapos na ito? Nalito ang old sect leader, hindi ba't pumayag ka lang na palalampasin siya? Nagpapawis ng husto si Wang Yan ngayon, sumisigaw, ano pa ang gusto mo? Ngini siya ni Xiao Xuan, sabi ko, palalampasan ko ang kanyang buhay. Nagningning ang kanyang mga mata at itinuro niya si Wang Yan, nagpapahayag, ngunit hindi ko sinabi na hahayaan ko lang siyang makalabas. Kung paano ko ako pasayahin. Tingnan natin kung gaano katapat si Elder Wang. Nanginginig sa galit si Wang Yan, ngunit kailangan niyang lunukan ito. Kinaikit niya ang kanyang mga mata, pilit na ngumiti at pumayag, okay. Mabilis na nawala ang kanyang ngiti. Inialay ni Wang Yan ang isang Chenkun bag. Gamit ang dalawang kamay, sinasabi, lahat ng mayroon ako ay nasa Chenkun bag na ito. Sana po ay hindi masyadong kakaunti para kay Elder Xiao. Sinunggaban ni Xiao Xuan ang Chenkun bag, nakangiti, Elder Wang, matalino ka. Talagang naiintindihan mo ang katwiran. Maraming salamat, Elder Wang. Pagkatapos ay tumalikod siya upang umalis, idinagdag ng casual, huwag mo akong ihatid, Elder Wang, at malakas na tumawag, Shihinuo, Kara na. Sumunod ng malapit si Shihinuo. Namamangha si Shihinuo, Shifu, ang galing nyo. Nasiyahan si Xiao Xuan, nagtuturo, magpahinga ka muna sa araw na ito. Bukas, opisyal na sisimulan ni Shifu ang iyong training. Sumagot ang old sect leader, ako rin ay babalik na. Wang Elder, mag-ingat ka. Sa sinabing iyon, sumakay siya sa kanyang tagak at lumipad. Nang makaalis sina Xiao Xuan at ang sect leader, nagalit ang mukha ni Wang Yan, namumula ang mga mata at lumaki. Sumisigaw siya sa kanyang sarili, Xiao Xuan, maghintay ka lang. 30 taon ng Hong, 30 taon ng Hexi. Ibig sabihin, nagbabago ang mga bagay, kung ano ang itinanam, iyon ang aanihin. Kinabukasan ng umaga, sumikat ang araw sa Chiang Valley. Sa loob ng tirahan ni Xiao Xuan, naghalungkat siya sa Chenkun bag ni Wang Yan, sinusuri ang mga nakuha. Kinuha ni Xiao Xuan ang isang medicinal pill at bomb ulong, may disenteng tago si Wang Yan. Mga core formation pills para sa paggawa ng mga elixir, ngunit medyo mababa ang kalidad. Sunod, kinuha niya ang 2 cultivation manuals, mukhang nasisiyahan, Human Realm Profound Realm, Human Realm Profound Realm Innate Skill, perpekto para kay Shihinuo sa level na ito. Pagkatapos, mayroong 5 Elements Ruler,
isang mid-grade Earth rank thingy. Sobrang tuwang-tuwa ang lalaki. Sa totoo lang, ang pinakamagandang bagay sa tago ni Wang Yan ay ang ruler na ito, ngunit hindi ko man lang kailangan ito. Maaari itong mapunta kay Shihinuo para sa tamang loot, gayunpaman, kailangan pa nating maghintay na bumagsak ang mga kalakal mula sa system. Kinamot ni Xiaoshuan ang kanyang baba, tinitingnan ang bag na parang, sige, ano pa ang mayroon ka? Binuksan niya ito at bam! Isang bag ng alahas at mga pulang spirit stones ang tumama sa mga mata ni Xiaoshuan. Naisip niya, seryoso, lahat ng spirit stones para sa isang maliit na elder na magkaroon ng mahigit 100 high-grade spirit stones. Ang batang si Wang Yan na ito ay siguro kumikita ng malaki kamakailan. Nagkalkula siya sa kanyang ulo. Jackpot! Oras na para magtayo ng mansion mamaya. Ang kubo na ito ay luma na. Biglang dumating si Shihinuo, kumakatok sa pinto. Knock knock! Nagsabi siya, Shifu, sabi niyo po na puntahan ko kayo para sa practice sa loob ng 2 oras. Maaari po ba akong pumasok ngayon? Nagsabi si Xiaoshuan, pumasok, pumasok. Sa loob, nakahanda na ni Xiaoshuan ang 2 unan, ang isa ay inuupuan niya at ang isa ay nakaharap sa kanya para kay Shihinuo. Seryoso niyang sinabi kay Shihinuo na umupo. Tumango si Shihinuo, nakuha ko po. Okay Shifu, ipaliwanag niyo po sa akin ang mga cultivation realms mula sa ibaba pataas. Ito ay parang, Tijian, Zuan, Shi Refining, Foundation Establishment, Core Formation, Nascent Soul, Spirit Severing, Body Integration, Mahayana Tribulation, Transcendence. Ang bawat realm ay may 10th maliliit na levels. Pinapalakas ng Hued Realm ang iyong dugo at gumagana sa iyong mga kalamnan, buto, at balat, na nagpapalakas at nagpapatigas sa iyo. Ang Xiantian Realm ay nagiging inner power ang iyong dugo at chi, na nagpapalakas ng iyong atake at depensa hanggang sa makaligtas ka sa Lightning Tribulation. Abutin ang pinakamataas na level upang maging isang immortal, ngunit lahat iyan ay mga fairy tales lang. Walang talagang nakakarating doon. Hinawakan ni Xiaoshuan ang mga kamay ni Shihinuo sa kanyang mga kamay, nagsimulang magpadaloy ng power at sinabi, Shifu ang magtuturo sa iyo ng Xiangang muna, kaya makinig ka at intindihin mo. Nagsabi si Shihinuo, opo, Shifu. Nagsabi si Xiaoshuan, patakbuhin mo muna ng kaunti, damhin mo. Nag-zone out si Shihinuo sa enlightenment mode. Lumabas ang system panel, pangalan, Shihinuo. Status, True Disciple. Comprehension, 260. Spiritual Route, 15. Innate Sword Physique, Locked. Unlock Requirement, Rich Foundation Establishment, Get Props from the Lin Family Sword Ancestor. Sinuri ni Xiaoshuan ang impormasyon ng system, kinamot ang kanyang baba at naisip, Spiritual Roots 15 lang, seryoso. Nagtanong siya sa system, system, ano ang karaniwang spiritual route at comprehension level para sa mga ordinaryong tao? Sumagot ang system, average ay nasa 50 hanggang 60. Hindi nakakagulat na mabagal ang pagkuha ni Shihinuo sa bagay na ito, ngunit ang cultivation ay mahirap na trabaho. Sa tingin ko, kailangan kong manday para matapos ito. Tumayo si Xiaoshuan, nagningning ang kanyang kamay sa spiritual chi at dahan-daang itinulak ito sa buong katawan ni Shihinuo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Shihinuo. Agad siyang nagsimulang gawin ang cultivation method, hinihila ang ling chi mula sa lahat ng dako patungo sa kanyang dantian. Boom! Nag-breakthrough siya sa Xiantian 10th stage kaagad. Pagkatapos ng training session, lumuha ang mga mata ni Shihinuo at nagtanong, nag-aalala, Shifu, paano niyo po basta na lang pinalakas ang power ko? Narinig ko po na malaki ang gastos, hindi lang po nakakasira ng cultivation kundi maaari din po kayong bumaba ng realms, sirain pa ang spiritual root niyo. Hinaplos ni Xiaoshuan ang kanyang ulo, pinapakalma siya, magpahinga ka lang, Shifu ay maayos. Naglabas ng notification ang system, reward payout. Master gave disciple 100 days of cultivation, got a 5x bonus. That's 500 days of cultivation. Ngumiti si Xiaoshuan, nag-iisip, score. Mas mahusay pa kaysa sa akala ko. Pagkatapos ay kinuha niya ang Qiankun bag, inilagay sa harap ni Shihinuo at sinabi, lumabas na hindi niya nakuha ang lahat. Parang walang alam si Shifu noong una, walang maibigay na call na bagay para sa iyo.
kaya isipin mo ito bilang kabayaran para sa iyong disciple initiation gift. Tiningnan ni Shihinoo ang bag, mas maliwanag ang mga mata kaysa sa mga ilaw ng kotse. Kay Shifu po ba lahat ng ito? Pagkatapos niyang ibigay ito, nagding ang system na may reward, Master Gifted Disciple A3 Realms Minor Reversion Peel, 10 Second Realm Tranquil 4 Peels. Reward Multiplier X15, nakakuha ng 4th Realm Great Reversion Peel. Pagkatapos ay pinagsama ni Shihinoo ang kanyang mga kamay, sobrang nagpapasalamat, salamat po sa kabaitan ni Shifu. Shifu, anumang kailangan niyo po, gagawin po ni Shihinoo. Mamamatay pa po ako para sa inyo. System Reward Time. Master Gifted Disciple 17 Martial Arts Cultivation Methods. 20x Reward Multiplier. Nakuha ang Heavenly Rank Ultimate Skill Unrestrained Myriad Mile Sword Kinesis Art. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.